Pag umiiyak ako, hinahayaan niya ako. Wala siyang pake kahit pa lumuha ako ng dugo. Para bang hindi nanggaling sa kanya yung sakit na nararamdaman ko. Sabi niya pa sa akin na dapat daw hindi na kami nagkaanak. Ang kapal ng mukha niya, pinag-alaga niya ako ng anak niya sa ex niya. Tapos hindi niya gusto yung anak namin. 2015 na magkaroon ako ng ka-live-in. 20 ako that time at siya naman ay 27. Nagkakilala kami sa common friends. At nung sinama siya ng kaibigan ko sa bahay namin ay dun pa lang yung time na yun ay ramdam kong gusto na niya ako. Panay ang tingin niya sa akin at nahuhuli ko yun at para bang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Past few days ay nagkita-kita ulit kami. Lumapit siya sa akin at sinabi niyang gusto niya raw ako. Pero okay lang naman daw kung hindi ko siya sagutin. Ang importante na ilabas daw niya yung nararamdaman niya sa akin. Mabait siya, mahiyain. Then after 3 months ay naging kami. Sinagot ko siya, hindi rin ako sigurado sa nararamdaman ko at dahil nga mabait naman siya at maalaga, nung 1 taon na kami ay nagsama na kami. Pero habang tumatagal ay marami palang hindi ako alam tungkol sa kanya. Drug user siya at manginginom. Huli na nang malaman ko yon kasi 5 months na akong buntes. Na puro siya pangako na hindi na mauulit at pinagbibigyan ko naman. Na yun ay para na rin sa anak ko kasi ayoko siyang lumaki na walang ama. Pero hanggang sa nanganak ako ay ganun pa rin siya. Na parati siyang umuuwing lasing at minsan ay pinipilit niya ako sa isang bagay na hindi ko naman gusto. Huhubaran niya ako na kahit na umiyak ako wala yun sa kanya. Hanggang sa nagtatlong taon na yung anak namin ay ganun pa rin siya. Hindi na rin ako masaya kasi wala man lang siyang quality time sa amin. Hirap na kami financially pero malakas pa rin siyang uminom at manigarilyo. At sa sobrang lungkot ko, pinatulan ko na yung mga lalaki yung nagchat sa akin. Hindi ko sila nire-replyan dati kasi alam kong may pamilya ako. Aminadong maganda at sexy pa rin ako kahit na may anak na kaya marami nagkakagusto sa akin. Pero isang lalaki lang talaga yung nakaagaw ng pansin ko. Hindi niya kasi ako tinatantanan kahit pa hindi ako nagre-reply sa kanya. Kaya one time may nireplyan ko siya at sinabi ko sa kanya na ang kulit niya. Sabi niya sa akin, gusto kita matagal na at parati kitang iniisto kasi naaaliw ako sa mukha mo. To make the story short ay naging kami. Mabait naman siya at nagkikita na rin kami minsan. Dinadala na rin niya ako sa bahay niya. May anak rin siyang 2 at isang lalaki at isang babae. At tanggap ko yon. At nung umuwi na ako sa bahay namin ay nandun yung ka-live-in ko. Nagmamakaawa siya sa akin na wag ko siyang iwan. Pero wala talaga ubus na ako sa kanya. Na hindi yung kagaya niya yung pinapangarap ko. Awang-awa ako sa mga anak ko pero mas nakakaawa kami kung pare-pareho kami mananatili sa papa niya na wala namang pakialam sa amin. Tuluyan kami magkahiwalay at nagsama na kami ng kachat ko. Pero yung mga anak ko naiwan sa mama at papa ko kasi wala daw silang kasama. Pero okay lang naman kasi mahal na mahal nila yung anak ko. Paminsan-minsan ay dumadalaw ako at nagbibigay. At ngayon nga ay ako yung nag-aalaga ng mga anak ng ka-live-in ko. At yung responsibilidad ng ina nila ay napunta sa akin. Pero bali wala yun sa akin kasi maganda rin naman yung trato sa akin ng ka-live-in ko. Hindi rin kami hirap financial kasi maganda naman yung trabaho niya. Ngayon nga ay buntis ako ng 3 months at sobrang saya ko. Nasa tagal namin nagsama ay ngayon pa lang kami nagkaroon ng anak. Pero ramdam ko na hindi siya masaya nung sinabi kong magkakaanak na kami. Nakaramdam ako doon ng sakit. Na bakit ganun yung reaksyon niya na parang hindi siya sigurado. Fast forward ay may isang babaeng nagchat sa akin. Nag-send siya ng screenshot ng convo nila ng ka-live-in ko. Usap ko pa sa phone yung ka-live-in ko ng mga time na yon. At tinanong ko siya kung anong ginagawa niya ngayon. Sabi niya wala lang daw at naglalaro lang daw siya sa cellphone niya. At pautal-utal niya pang nasabi yon. Kaya ramdam ko na nagsisinungaling siya. At sabi pa ng babae kung talagang mahal ka ng ka-live-in mo, bakit nakikipag-usap pa siya sa iba? At ang masakit pa, umamin yung babae na gusto siya. Na ang nireply ng ka-live-in ko, paano yan ay magkalayo tayo? Na doon na gumuho yung mundo ko na kung paano pala kung magkalapit sila. Papatusin niya ba? Kinumpronta ko siya at nanghingi siya ng tawad at sinabi niya sa akin hindi na mauulit. At dahil nga buntis ako ay pinatawad ko kasi ayokong ma-stress. Makalipas ang ilang araw ay nakita ko na naman yung phone niya. Hindi lang isang babae kundi 3. Yung 2 ay ex niya at siya pa yung nagbibigay ng number niya. Huwag raw sa messenger sila mag-usap kasi nakikita ko yon. Kinumpronta ko na naman siya at humingi na naman siya ng tawad at pinatawad ko na naman. Pero alam ko na nasa akin na yung mali. Kasi hindi ko na makalimutan yung ginawa niya kahit na nagpapakatino siya. Sobrang nasasaktan pa rin ako pag naalala ko yun. Na bakit gano'n ang ginawa niya na kahit naman yung mga anak niya na hindi ko naman obligasyon ay inako ko na. Simula naman nang napunta ako sa kanya, never akong nagloko. Kagaya ng ginawa ko sa ka-live-in ko dati. Hindi ako pala alis ng bahay at maghapon lang ako nagmumukmuk at umiiyak. Nagloko ako sa ka-live-in ko dati kasi gusto kong maging masaya. Gusto kong may taong magparamdam sa akin ng tunay na saya. Pero nasa huli talaga yung karma. Mahal na mahal ko yung ka-live-in ko ngayon pero hindi ko maiwasang maalala yung lahat ng ginawa niya sa akin. Nasa ngayon kapag umiyak ako, hinahayaan na lang niya ako at wala na siyang pake. Na kahit pa nga lumuha ako ng dugo na para bang hindi sa kanya nanggaling yung sakit na nararamdaman ko. Sinabi niya pa sa akin na dapat daw hindi na kami nagkaanak kung ganito rin lang daw yung ugali ko. Na napakakapal ng mukha niya to the point na pinaalaga niya sa akin ng mga anak nila ng ex niya. Tapos hindi niya gusto yung anak namin. Na ang sakit lang na mas hands-on siya sa anak niya, sa ex niya kaysa sa anak namin. Hindi naman siya kagwapuhan pero napakababaero niya. Na mismong pamilya na niya nagsasabi sa akin na iba't ibang babae yung dinadali ng ka-live-in ko sa bahay nila. Hindi ko alam yung gagawin ko, Mami Len. Titiisin ko na lang ba para sa anak namin or iwan ko na? Letter sender, Ana.
Kotang-kota ka sa rason na para sa anak. Unang ka-live-in mo malala, pero anong sabi? Ayaw lumaki ng walang ama kaya nagtiis sa adik. Pero nung nakahanap ng lalaki, kaya naman pala. Sa huli, pati anak iniwan. Yan ba yung awang-awa sa anak? Saang parte kasi hindi ko makita na inalagaan mo yung iba kaysa sa sarili mong anak. Kapag talaga nangate, mabilis makaalis sa sitwasyon, no? Kaya ang kaso manloloko rin. Tapos irarason uli ang anak. Dahi-dahilan na lang talaga no? Ayaw na lang sasabihin, nagtitiis para sa pansariling rason. Antay pamilya na nagsabi, makati pa sa gabi ang pinalit. Sabagay, ikaw nga na may kinakasama't anak na sulot pa. Ganyan kalupet, karma is real. Ngayon magtitiis ka na naman kasi may anak. O wala pang kapalit kaya ka nagtitiis. Kailangan pa bang sabihin namin sa'yo kung ano yung gagawin mo? Sadyang matimbang ang lalaki mo kaysa sa anak mo kasi kung mas mahal mo yung anak mo, di mo tsatsagain yan. Wag ako.